One, action. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, meron lang akong katanungan regarding sa isa sa tourist destination dito sa kaharian ng Saudi Arabia na narinig ko na gaano ba ito siya katotoo na bawal daw bisitahin ng Al-Ula? Al-Ula. Syukran, barakallahu fi. Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since na binanggit mo yung Al-Ula, now, for your information, kasi Al-Ula kasi malawak na lugar yan eh. Kumbaga, isa siyang buong bayan ang Al-Ula. At Al-Ula, may mga taong nakatira ngayon, which is para siyang common town na siya. May mga inhabitants na siya, may mga establishments, kumbaga, may mga dwellers. Ibig sabihin, may mga tao talaga nakatira doon, Al-Ula. So, siguro ang tanong mo ay yung specific na lugar sa Al-Ula, yung Madainus Saleh. Madainus Saleh. Parang ano ba, halimbawa Jeddah, may maraming maraming ng Jeddah, maraming lugar ng Jeddah. So na-attribute lang siguro yung Al-Ula dahil nandoon yung Madainus Saleh. Kumbaga nadamay ba? Now, ang issue talaga diyan ang Madainus Saleh. Kasi ang Madainus Saleh ayon sa ilan sa mga narration, ito yung lugar na kung saan namuhay noon si Propeta Saleh at ang kanyang kaum Saleh, yung kanyang sambayanan. Alam natin yung history, no? Way back sa panahon ni Prophet Saleh, pinarusahan sila ng Allah, yung kanyang sambayanan, sa pamamagitan ng matinding hangin na may dalang tunog na nakakabingi, na nakasasabahan ng Quran, na hindi na kahit ganunin ng tao, hindi makakayanan. Mapuputol yung ugat ng tao kapag nakarinig ng tunog mula sa dala ng hangin. Kaya lahat sa kanyang kapanahunan na wash out yun. So yung kwento totoo yun kasi nasa banal na Quran. Pero yung lugar, dito nagkaroon ng iba't ibang controversy, subject of controversy yung lugar mismo. Kasi ang kaum ba ni Saleh o si Propeta Saleh ba at ang kanyang kaum ay mismong doon sa Madainus Saleh? Doon ba talaga nakatira? O hindi doon nakatira? Dito nagkaroon ng ikhtilaf ng iba't ibang opinions ang mga historian, yung mga scholar na mga historians, kung some of them said na yung lugar mayon mismo doon, kaya tinawag na Madainus Saleh, kaya dahil nandun nakatira yung kaum ni Saleh. May mga iba naman na hindi doon kasi walang clear na proof na doon talaga yung lugar na pinarusahan yung kaum ni Saleh. So, ibig sabihin dito ay natiling itong kontrobersiya sa pagitan ng mga scholar. Kaya sa mga nagsabi na hindi clear ang proof na doon talaga nakatira ang Prophet Saleh, pwedeng bumisita kasi wala naman talagang malinaw na proof na doon talaga pinarusahan. At doon sa mga nagsabi na hindi pwede, dahil ang kanilang palagay, doon talaga. Now, anyway, pagdating kasi sa pagbabawal, sa pagbisita sa mga lugar na pinarusahan noon ng Allah subhanahu wa ta'ala, authentic yun, nakasaad sa banal na Quran. Sa hadith ni Prophet Sallam, sorry. Sinabi ng Prophet Sallam, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakin. Huwag kayong pumasok doon sa mga lugar na pinarusahan. So general general statement yon. Mga lugar na pinarusahan, hindi lang lugar na kung saan nabilang si Propeta Saleh, maging sa kaum ni Ad, kaum ni Thamud, maging sa panahon ni Propeta Lut, di ba? Huwag kayong pumasok doon sa mga lugar o sa mga tao na doon pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala noon, maliban lamang naman kayo ay umiiyak. Fa illam takunu bakin, fala tadkhulu alaihim. So, kapag hindi nyo kayang umiyak, huwag kayong pumasok. La'alla yusibakum ma asabahum. Upang sa ganun ay hindi daratal sa inyo
ang anumang dumatal sa kanilang parusa. Oh. So ang Propeta Salam, sa tuwing dumadaan siya sa mga lugar na ito, na lugar na pinarusahan, ay umiiyak siya at the same time talagang, alam mo yon, nagmamadali siya. Now, pwede kang dumaan, huwag ka lang manatili ng matagal. Pangalawa, hindi ito, huwag kang pumasok sa ng purpose na siyahiya, ibig sabihin yung, ano mo yon, yung tourist, mag-picture ka doon, bagkus, maghahalak ka doon, maging masaya ka doon. Sabi na ay diba? historical parang gano'n. So yun. So yun nga, as much as possible, maalala mo yung kadakilaan ng Allah, yung parusa ng Allah sa kanila, at katakutan mo yung bagay na yun, baka sakaling ay daratal sa iyo. So pag yun yung dalil, proof, sa pagbabawal, sa pagpasok o pagbisita, na may kaugnayan sa siyahiya, ibig sabihin tourism, o anumang pamasyal lang, o anumang katulad nito, sa mga lugar na pinarurusahan. Pero, naging controversial lamang ito kung yun ba talaga yung lugar na doon pinarusahan, yung propeta sa yung eksaktong lugar. So, doon nagkaroon ng issue dito. Kaya, makikita mo, yung government ngayon ng Saudi Arabia ay ginagawa nilang tourism yun. Naging tourist spot. Dinedevelop nila sa tourism. Diba? Kasi nga, wala talagang malinaw na proof na doon talaga pinarurusahan yung eksaktong lugar na pinarusahan yung ano ni Propeta Salih alayhi salam. So, Allahu a'lam bisawab. Pero kung alam natin, kung tiyak na yun doon talaga yung lugar, bawal talaga tayo pumasok. Maliban lamang kung talaga tayong ay iiyak o kaya magpapakita ng kalungkutan at pagkatakot, di ba? At malayo sa anumang pagliliwaliw o anumang katulad nito. Okay? So, clear ba? Shukran, barakallahu fi Ustaz. Mo bro, pwede ka pumunta. Pwedeng pumunta. So, baka pwede tayong pumunta ngayon. Diba, alatul na, no? Ha? Sabi nila, ba't daw pupunta yung iba sa alaula pero alam nilang bawal? Hindi. Ito na nga yung ito na nga yung sabi natin pinaliwanag natin. Di ba? Kaya, Wala exact place. actually, kaya ako siya natanong kasi siyempre nasa tayo. Siyempre ngayon sa ating mga Muslim, ganyan. Gusto ko malaman kung how authentic, kung gaano ba ito katotoo, kung pwede ba o hindi. Kasi malay mo, di ba, without knowing na pumupunta pala tayo doon, without knowing na nagkakasala pala tayo. So, I just wanna make it clear na inshallah mag-benefit sa sa mga... So, naging clear ba sa iyo yung issue? Alhamdulillah. Shukran sa barakallahu. Actually, galing kami ng Al-Ula nung last week. Ba't di mo kami sinama? CMS. Hindi, CMS kasi. Base na wala talaga. Kasi trabaho lang talaga. Hindi ko Hindi ka na-enjoy Ustaz kasi hindi mo kami kasama. Kasi doon, anong pinunta namin doon na business travel, kumbaga related sa work. Bali, yun. Ini-entertain yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino, problema nila. Pag may mga nag-renew ng passport, ng kontrata, doon. Okay, So next question, Any please. questions? Tapos na. Wala nang tanong? Wala kayong tanong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ganitong tanong ko, Ilonggo. Ilonggo nga. Oo, mag-Ilonggo good. Di ba kung magsalat, may imam sa masjid, kung hindi ka concentration sa pagsala mo, may tendency hindi matanggap ang sala natin o kaya kulang ang sala natin, no? Tapos, doon sa pag ikaw magsala, pag ikaw lang isa magsala, pag nagkamali ka, sujud at siyaw ka, di ba? Pag nagkamali. Pero pag doon ka sa may imam, kung ikaw magkamali, hindi ka na sujud at siyaw. So, ilan ba ang tanong mo? Tatlo, dalawa. Dalawa yata eh. Dalawa. Kasi, akala ko kasi tanong niya tungkol sa intention. Ngayon, iba yung tanong. Tambay na intention sa tanong. Okay, bismillah wa salatu wa salam wa sallallahu. Unang tanong, isa-isahin natin. Ang unang tanong mo,
kapag nagsasala ka, tapos nasa likod ka ng imam, tapos nawawala yung concentration mo. Tama? So, nagkamali ka. Oh. Now, regarding kasi sa concentration, o khusyu', kabilang yun sa rukun o haligi ng sala. Kapag nawala ang isa sa mga haligi ng sala, batulas sala. Ibig sabihin, invalid ang sala mo. Now, sa concentration, pag totally nawala talaga, sa focus ka, I mean, especially, kasi may mga minsan na out of focus tayo, pero binabawi natin. Kaya kapag yung pagiging out of focus mo, entirely o kalahati doon sa sala mo, halimbawa, 4 na raka, alos 2 raka, wala ka doon sa concentration, invalid talaga yung sala mo. Kahit pa may imam ka. Para sa'yo, ikaw, invalid yun. Kasi yung pagkakaroon ng khusyu', individual yun. Individual, kumbaga, obligation ng bawat isa sa atin. Hindi siya collective obligation, kundi individual. Okay? So, pag nawala yun, wala yung sala mo. So, you have to repeat, okay, from the start. Pag nawala yun. Diba? Kaya naman, advice sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nangyari yun, halimbawa, mayroong dumarating na magnanakaw, yung magnanakaw sa atin, yun yung shaitan na inaagawan tayo ng atensyon o kaya ng concentration. Di ba? So, as early as possible, parang ano ba, ikakambyo mo yun para makabalik ka sa concentration. Pag paulit-ulit yun, ang advice ng Sallam ay tayo ay magdura. Dumura tayo nang walang kasamang siyempre yung liquid. Kasi pag dumura ka sa kaliwa, baka ng katabi mo, maduraan mo. So, kailangan yung tinatawag na parang, ano lang ba siya, may hangin. No? Tapos, mag-audubilya ka ng 3 beses. No? Audubilya siya. No? Kasi sabi doon, makinig ka muna para ano tayo, para hindi tayo lumayo sa ano. So, yun yung guideline sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At kasi after that, magkabalik ka. Pero kung di talaga, you need to repeat your prayer. Okay? Mag-start ka sa umpisa. Yan ang unang, malinaw na sa iyo yan? Pangalawa, regarding sa intention. Okay? Tandaan natin, lahat ng gawain natin, especially ibada, built-in intention. Ano sa salam, inamal amalu binniyat wa inamal likulli imrin manawa. Diba, lahat ng gawain natin pagdating sa pagsamba sa Allah ay naayon sa kung ano ang layunin. Di ba? Naayon sa kung ano ang intensyon ng tao. So, kung walang intensyon, kasi yun ang dapat na magkakaroon ka yung intensyon eh. Di ba? Tapos bigla ka na lang magsalang, walang intensyon, ay ano yun? Napasama lang. So yun, hindi kailangan. Sa umpisa pa lang, alam mo, determine kung ano yung salam mo. Diba? Kung ano yung tinatawag na salam mo. Now, so halimbawa, walang problema kung doesn't matter ba, ang mahalaga magsasala ka na obligado. Sabi ng ilan sa mga ulama, kahit pa ang intention mo, hindi siya specific na anong klaseng sala, ang mahalaga magsala ka ng pangkalahatan bilang obligasyon sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, it carried out dahil may imam ka. Okay? So, parang credit na yun sa tinatawag na imam. You know? Then, after that, you have to, of course, determine also within your prayer, anong klaseng pagdarasan mo para sa ganun ay, kumbaga, magbalik, no? Na alam mo talaga yung gagawin mong sala. You know? Kasi kung walang layunin sa ganung bagay, hindi tanggap yung tanong. Kasi yung niya ang pinakamahalaga. Okay? Niya. At the same time, may mga bidaan nangyayari, binabanggit nila yung kanilang layunin, no? Salli, salat al-maghrib, salat al-raka'at, khalf al-imam. That is bid'ah. Kaya ito ang innovation religion na ito ay hindi pinahintulutan ng sharia. Okay? Man amila amalan laysa alayhi amrun fahuwa rad. Sallam, sino man ang gumawa ng anumang gawain na hindi kabilang sa amin, walang legislated na kumbaga na utos mula sa, hindi siya legislated na utos mula sa sharia, ito ay hindi tanggap. Okay, malinaw yun? malinaw. Pangatlong tanong, tungkol doon sa pagkakamali. Kasi yung tanong mo kasi, pagkakamali is general topic kasi yan eh. Anong klaseng pagkakamali? Kasi may mga pagkakamali sa sala na hindi kailangan ng sujudus sahu. Halimbawa, yung mga sunnah na gawain o kaya sinasabi,
Pag ginawa, hindi mo ginawa yun, it doesn't matter. Hindi mo na kailangan Wala magsujudo sa problema. Halimbawa, yung surah after ng Fatiha, Sunnah. sunnah yun. Hindi siya wajib, hindi siya rukun. Okay? Hindi siya syurut ng masala, kundi sunnah siya, sunnah kauliyah. Malinaw? Sabihin, voluntary. Kapag ginawa mo yun, ang Fatiha, rukun kasi ang Fatiha. Pero ko na. Malinaw? Kailangan mo sa katuparan yun. Pero yung surah after ng Fatiha, that's sunnah. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi nakaka-apekto sa salam mo at hindi mo kailangan sujudu sahu. So, ibig sabihin, may mga pagkakamali, certain na pagkakamali sa loob ng sala na hindi kailangan ng sujudu sahu. Ang tanong, anong pagkakamali ang kinakailangan sujudu sahu? Malaking topic din yan. Okay? Sobrang kailangan mo talaga mag-aral ka para malaman mo yan. Kailangan mo malaman yung wajibat sa sala. Ano yung mga obligado sa mga sala? Obligado sa tinatawag na sala at saka yung ruko ng sala. Okay? Now, magkakaiba rin yan kapag sa pagkakamali, may pagkakamali sa mga wajib o sa tinatawag na rukon na kung saan ang sujudu sahu after ng taslim at may iba naman na before ng taslim. Okay? So, malano yan. Malawak na usapin yan. Kailangan magbigay ng specific na pagkakamali para at least sa ganun, matukoy natin. Halimbawa. Halimbawa, ang tasyahud, rukun yun. Tasyahud? Rukun ng depende sa tasyahud kasi dalawang klase ng tasyahud. Marmiro at saka yung... Yung una, yung pangalawa? Yung una. Yung una. Okay. Sige. Ang una, actually, wajib yun ang sala. Hindi siya rukun. Wajib ng tinatawag na sala. Sabihin kaya kapag naano mo yun, kapag na-miss mo yun, yung unang tinatawag na dumirotso ka, di ka umupo, no? Kung dumirotso ka sa pangatlong raka'a, nakastand ka na, hindi ka na pwedeng bumalik para ma-recover yun sa mga sujudu sa before ng taslim. Malinaw? Kasi kung rukun yun, kailangan bumalik yun. No, say it wajib ng tinatawag kabilang sa wajibat as salah. You know? Okay. Yung rukun, halimbawa yung qiyam, yung pagtayo, na yun yung mga rukun, halimbawa yung pagtayo sa kabila ng may kakayahan ka. Okay, yung tinatawag na sujud. Yung sabi natin yung ruko, yan yung mga wajibat sa salah. You know? Okay. So yun. But of course, may mga ilan sa mga ulama nagsabi na ang unang tinatawag na na tasyahud ay kabilang sa rukun. And just khilaf and ay subject of kumbaga different opinions sa mga scholar. You know? May mga iba tinuturing na wajib, may mga iba tinuturing na tinatawag na rukun. Whereas yung pangalawang sabihin natin, yung pangalawang tasyahud, ito ay wajib ba? Wajib ba sala kung ako nagkamali? Kailangan ko rin i-review. So depende yan. So, pero pag rukun ang pinag-usapan kapag na-miss mo yun, kasi may mga rukun na pag na-miss mo, walang recovery. Halimbawa, takbiratul ihram. Kabilang sa rukun yun. Pumasok ka lang, hindi ka nag-takbiratul ihram, hindi ka kapangsala. Kasi ng pinakaunang rukun, di ba? Pinakaunang rukun yan. Yung late, tapos, for example, nasa sujud siya, nasa rukun. Bigay mo yung mic. Yan sa pagkaragdagan lang siya. Yung di ba kasi usually meron tayong nakikita mga ganun eh. Like hindi nila siguro alam kung ano ba talaga paano ba yung gagawin. Kasi yun nga, yung pagdating niya, like for example, yung mga late, kung ano yung position nung like for example, nagsujud siya o nagruko siya, kung ano yung nadatnan niya, diretso siya, wala siyang takbiratul ihram. Okay, baka naman na misinterpretation yun. Akala kasi ng iba, ang pagtakbiratul ihram kasama yung pag-angat ng kamay. Hindi yun. Ang pag-angat ng kamay sa takbiratul ihram, sunnah. Pero yung pagsabi ng takbiratul ihram, ito ay rukun. Ibig sabihin, kahit hindi ka magtaas ng kamay, pero nasabi mo yung Allahu Akbar, ng bilang panimula, pasok yun. Okay, accepted yun. Allahu Akbar, tapos sujud agad sila, walang problema doon kasi nabanggit nila yung Allahu Akbar sa umpisa. At hindi lang siya nagtaas ng kamay. So, magkaibang rules. Magkaibang rules ang pagtaas ng kamay at saka pagsabi ng Allahu Akbar. Ang takbiratul ihram, yun yung pagsabi ng Allahu Akbar, hindi yung pagtaas ng kamay. Okay, malinaw ba yun? So, ibig sabihin, Ustaz, if ever na gano'n yung situation, like, nasa sujud na siya,
mag-Allahu Akbar ka lang kahit diretso ka na. Yes. Allahu Akbar siya muna, din saka magsujud. Kasi meron naman ako narinig na kailangan ka muna Akbiratul Ihram like Allahu Akbar. Kaya nga, Magganon ka muna. hindi, ang iyan ay sunnah. Ano mas mainam? Tanong. Ano yung mas mainam? mainam? Siyempre, may kasamang yan. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nakaganyan, hindi natanggap yung sala mo. Okay. Tanggap pala pa rin ang sala mo. Sinasabi lang. So kahit Ustaz, di ba, nagsujud na siya, tapos nasa saf na siya, tapos diretso na siya magsujud din, pero nagsabi siya ng Allahu Akbar. Pasok na siya doon. Pasok na yun. Basta sinabi niya yung Allahu Akbar bilang panimulang takbir. Now, yun, that's good question. Kailangan mo mag-Allahu Akbar ulit para doon sa tinatawag na sujud? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. No, Allahu Akbar, diretso ka na doon. May mga nagsabi na pwede mong gawin yun, pero that's not necessarily. Ustad, kasi diba meron may ganun tayo para sa ruko lang. Oo. Pag inabutan mo ruko, dalawa. Allahu Akbar, tapos Allahu Akbar. Kasi yun yung mag-Allahu Akbar ka, tapos mag-Allahu Akbar ka rin. Tapos sujud, diretso na. Diretso, kahit roko o kahit walang problema. Kahit hindi kailangan banggitin pa yung Okay? Sunod. Nagits mo na? So, Malinaw ba yun? meron pa ba siya? Kasi meron din akong question, Ustaz. Sa may kasama ka rin imam, tanggap ang sala doon. Ano yun? Ang sala mo kahit nagkamali ka. Anong klaseng pagkakamali nga? Hindi ka mali naman nagawa mo. Tashahud ka? Tashahud. Wala ka tashahud. Wala ka na sa... Paano kung magulat sa mga imam may tasahud? Ishada. Hindi na bigkas. Hindi mo nabigkas. Kasama ka ng imam, hindi mo nabigkas. So, nawala ka sa focus. Okay. Matanggap ng sala ng kasama ng imam. Yes, sabi ng mga ulama, credit na yun sa tinatawag na Credit na yun kasi Credit na yun may imam sa imam. imam ko eh. Pero wag lang niyang sasadyain na gawin yun. Nagmasanay. Okay? Kaya kahit ngayong Fatiha, may mga nagsabi ng mga ulama o mga madhab na kapag hindi mo binanggit yung Fatiha, tanggap mo yung salam mo kasi may imam ka. Kasi credit na yun sa tinatawag. Kaya malaking obligasyon ng imam eh. You know? Pero kung titingnan natin yung mga dalil, ay walang duda, sinasabi ng dalil, ang implikasyon ng dalil na kailangan individual yung pagbanggit ng Fatiha. Okay? Individual. Ito yung obligatory, bawat isa sa atin, kahit pa may imam ka. Diba? Ang tanong, kailan ito sasabihin? Ito ba ay kailangan sabayan yung imam? No, hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabayan yung imam at hindi mo pwedeng pangunahan yung imam. Okay? O either after ng imam. So that's a correct view. After lang tinatawag na imam. Pagkatapos ng imam na, walabdalin, amin. So mabanggit ka sa sarili mo ng Fatiha. Kahit pa nag-start na siya surah. Okay? May mga ilan nagsabi din na, alam sabi ng imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So mayroong post, di ba? Bago mag-second ayah. Ikaw rin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganun. Hindi sasabayan, hindi sabay yun. After ng ayah, susunod ka. May mga ilan mga nagsabi. Pero I don't agree that opinion. Okay, mas maganda yung pangalawang opinion. Na kung saan, which is after matapos ng imam ng Fatiha, saka ka magbanggit. Diba? Kahit pa magbasa siya ng surah. Then, pagkatapos mag-Fatiha, saka ka makinig. Okay, makinig ka. Mag-send ka sa pakikinig na kung anong babasahin niya. Pero start, walang haba, baka naman ikaw lang. Kasi kung hindi pa. So that's yung like yung sa pagsasalam. For example, Assalamualaikum warahmatullahi ganyan. Kasi meron tayo na witness na busog kasi siya eh. Meron kasi tayo na parang ahas, no? Pag nabusog. Meron kasi tayo na encounter like kasi nangyayari din ito sa Pilipinas usually. Like nagsalam yung imam and then pagkasalam yung imam like for example sa right side and then hindi pa siya tapos sa left side, meron na nagsasalam. So ano yung afdal doon? Nagsala yung imam? Then nagsalam siya na assalamualaikum. Hindi pa tapos? Hindi pa siya tapos sa pangalawa, pero meron na nagsalam. Ano ba yung mas tama doon? Ano ba yung mas afdal doon? Sa pagkatapos ng salam ng ang unang taslim, yun yung
rukun ba yun? Wajib. Yun ang, wajib ba? O either way, rukun or wajib. Yun ang kailangan. Yung pangalawang tas yung sunnah. So, ibig sabihin, once na kapag assalamualaikum barakat, pwede ka rin, walang problema na magsalam ka na rin. Okay? Walang problema doon. It Kasi doesn't matter. may nagsabi na, meron akong narinig na din, sabi niya, is mali daw yon. So, ano yung kwan doon? Pag sinabi bang mali, invalidate yung No? salam. I don't agree that. Sino bang nagsabi? Hindi. Siyempre nakapag-aral? O kasi kung... Hindi, yun ang mali daw yon, mali. So, pag, ayun ang question ko na, siguro hindi, pagka mali, yung word na mali siguro, kailangan i-correct. Not preferable. Mas maganda na sabihin na kasi yun yung ko sa, pag sinabi mong mali, parang sa lang, pagka nagkuhan ka ng exam, pag mali, crash out na siya. So, X na siya. Siguro, ang kailangan ituwid yung word na yun. Ibig sabihin, hindi siya tinatawanan. It is correct. Yung kanyang sala is correct. Kasi na isa katuparan niya, yung tinatawag na unang, at yung mahalaga kasi yung unang taslim. O once na nakapag na yun, nakapag-sabi na yung imam, pwede ka na magtaslim ulit, sumunod sa kanya magtaslim. Pero not preferable yun. Pag preferable is, pag nag-ano ka, magtatapos ang imam, salamat, saka ka magtaslim. Yun ang pinaka-preferable. Okay? So, meron pa ako, Para, nasa out of controversy. Meron pa ako mga katanungan ulit. Sige, go ahead. Kakalasin na tayo. Hanggang sa sitay na tayo ng for example, yung late, tapos na magsalam, yung late. Ikaw lang mag-isa. Tapos, pagdating mo, merong for example, pagdating mo, merong kandidat na isa. So ngayon, after nun, since dalawa na lang kayo, after nung isa, for example, dalawa na kayo, tapos lag na siya. Pagkatapos nun, natapos na yung isa, tapos ikaw na lang natira. And then merong dumating na isa. Ano yung gagawin niya? Anong gagawin niya? Ikaw yung magiging imam. Oo. Anong gagawin niya? Sasabay siya dun or gagawa siya ng sarili niya? Kasi meron ako na-witness na ganun eh. Nagsiseparate siya kasi sabi niya, okay, tapos na yun siya. Kumbaga, nag-ano na siya. Nasa jamaan na siya. Either of the two palang problema. Pero pwede mo siyang gawing imam. Libaw, ano yung mas mainam dun, Ustads? Ito yan. Oo. Diba? Tapos, umalis yung isa, siya na lang. Dumating ka. Para gawin mo siyang imam. Walang problema kasi may hadith yan. Pero pagka inano niya na siya, kumaga gumawa siya ng sarili ng Pag ito naman, gumawa ng sariling walang problema. Mainam ito kung merong siyang kasama. Gagawa siya lang ng sariling jamaa. What if siya lang? Kung siya lang, mas mainam siya ay sumama rito. Kasi para yung reward ng tinatawag na grupo ay makuha nila. Kasi yun nga yung may na-witness kasi sa masjid sa amin na ganun yung na-observe ko sa mga... Pero hindi ibig sabihin, kasi tanong mo kasi anong mainam. Yun ang mainam talaga. Kung determinado siya na wala siyang tinatawag na kasama, mag-join siya dito para sa ganun, yung reward ng jamaa ay applicable. Kesa naman mag-isa lamang siya. At kalagay sa ang sala ng isang munfaridan, o sala ng jamaa, kung ikumpara sa munfarid sa mag-isa, katubas ng 25 na gantimpala, sa ibang narration, 27 na gantimpala. Malinaw? So para makuha mo yun, kasi may mga nagsabi mga ulama, kahit dalawa, jamaa na yun. Hindi na may iba-ibang mga fuka nagsabi. Malinaw? So, consider yung yun. Pero kung alam niya may grupo pa siyang may kasamang grupo, mas may na maggumawa sila ng sariling tinatawag na jamaa. Kasi, halimbawa, kung sila mag-isa, hindi mo alam na baka may susunod. Di ba? At di ba, mag-create pa na mismo doon sa jamaa na yun. You don't know. You know? Meron pa. medyo gumana yun dahil sa pizza eh. So Stads, sa pinaka first stage ng pagsasagawa ng sala, which is yung wudu. Wait, pasok pa kasi bukas. Okay. Sige, go ahead. Yung ablution, Stads. Meron kasi ako napanood na video na translation lang siya ng nung Arabic na ang sa ayon base doon sa translation,
dapat daw, for example, yung sa kamay, dito sa, ano matawag dito sa Tagalog? Elbow. Sa braso. Dapat daw, pag hinugasan mo, kasama daw ito. Kasama yung? Kasama yung kamay. So, ibig sabihin, pag hinugasan mo to, dapat start dito hanggang dito. So, ang question ko doon, kasi ang sabi doon, pag hindi mo daw siya nahugasan, Kasi umpisa pa lang kasi, naghugas ka ng kamay. So, ang kwento nun, Stas, pagka nasa part ka na daw na dito, braso, isama mo yung kamay, yung daliri, mga daliri. Otherwise, invalid daw yung wudu mo. Paano may nabasa na nga din sa umpisa. At alis kung hindi ka pa nagsimula sa umpisa, diretso ka mumug. Kasi yung pagsisimula ka sa tawag na kamay, anyway, actually, nagkaroon kasi ng dedikasyon ng mga fuqaha sa bagay na yan. Kung ano ba yung mga wajib na bahagi ng katawan sa wudu. Okay? Nakasaad doon sa tinatawag na sabihin natin na what is sa ayatul wudu sa banal na Quran ay yung kamay na ano. Okay? Yes, ang kamay na ganito. At yung umpisa, wala doon sa Quran yung umpisa ng ito, palad kasi ito eh. You know? Bagos na sa hadith yan. Diba? Nasa hadith yan, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa banal na Quran, nagsimula agad sa tinatawag na mumug, pagkatapos yun, tapos, ayan mo yun, pagsilo, di ko ilang, sabihin ito ang elbow. Yun yung mga nasa Quran. Anyway, of course, may mga ilan sa mga fuqaha nagsabi na yun nga, pag nagano ka, para mawala yung issue, di ba? Isali mo na lang yung hatas tapos yung issue. Para, it is controversial kasi yan na issue. It's a subject of controversy. So, pag ayaw mo na tinatawag na issue, isali mo na. Hugasan mo, ika nga. Para kaya ganun. Kumplituhin mo. Kasi meron ganun eh. Yung dito lang. Diretso na siya. Di ba? Papasa pa rin siya. Kung mahilig ka sa issue, mahilig ka naman sa issue. So, ano na lang. Meron pa ako dalawa. Sige. Pero kon lang naman to eh. Regarding doon sa intention, ayaw mo siya. Doon sa intention na, for example, yung intention mo kasi dapat ikhlas, di ba? For the sake of Allah. What if may potential ka gawin yung isang bagay, yung kabutihan, pero medyo contaminated yung yung intention mo. Like, 50-50, like parang ayaw mong gawin, gusto mong gawin, ayaw mong gawin. Pero may potential ka na gawin yung bagay na yun. So, ano yung gagawin sa purong sulong ka sa paggawa? May, kumbaga, for example, kaya mong gawin yung layunin mo. Yung parang medyo labag sa kalooban or merong other feeling ba? Ano yung parang gagawin ko ba to kasi hindi pure yung intention ko, hindi siya ikhlas, merong something na other feeling, parang gano'n. Kung pag-uusapan natin kung ano bang acceptable sa Allah, paningin ng Allah, walang duda yung gawain na para lamang sa Kanya. Kaya pag sinabing ikhlas, solely for Him. Walang anumang bahid na kasalanan, walang anumang bahid maliban sa Kanya. Kaya nga, clear, pure intention para lamang sa Kanya. At yan ay kapag, yan ay walang duda, yan ang tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially sa mga mabubuting gawain or pagsamba. Pero kapag nahaluan yun, hindi na yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. But we did not discourage them. Kasi kahit pang isang tao, halimbawa, gumagawa ng pagbabasa ng Quran, nagbabasa siya pero ibang layunin niya, sasabihin mo, uy, wag ka mabasa ng Quran kasi iba yung layunin mo. Huwag mong gawin yan. Bagkus, try to encourage him. Kasi hindi mo alam, now, once na kapag nagiging, nakasanayan pagbabasa ng Quran, eventually, mababago naman ang kanyang layunin eh. Pag nakasanayan niya magbasa ng Quran, di ba? Eventually, mababago yung kanyang tinatawag na layunin. Di ba? Kaysa naman ipatitigil mo sa tinatawag pagbabasa ng Quran at tumigil na yan dahil sa salita mo. Di ba? So, kailangan magkaroon ka ng encouragement sa kanya. Sa paliwanag mo na mas mainam, buuin mo yung layunin mo, na ito ay para lamang sa Kanya, para sa ganun ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi masayang yung pagod, yung tinatawag na yung porsigi mo, ano mang katulad nito. So ito na, last na.
So general ano na siya. For example, Ustaz, wag ka mag-alala, Amir, last na talaga to. Ano, Ustaz, sa ano, actually ito siya, advice, kung ano yung ma-advise mo sa, for example, pag merong tayong nakita na, like for example, sa pag-uudo na lang, na hindi tama yung pag-uudo, for example. Ano ba yung dapat na approach para makorek siya, yung isang tao, na hindi ma-offend or something? Yun, Charles. Okay, regarding sa bagay na yan, minsan, ang Propeta Muhammad sallam nakita niya ang isa sa ilan sa mga kasamahan niya, sa mga sahaban niya, nagwuwudu pero hindi inayos. Hindi tamaan yung bukong. Ito lang yung bahagi sa, alam mo ito, sakong ba, sakong. Ito. Sakong hindi siya natamaan ng tubig. Sabi niya, sumigaw siya ng wailun lil aqab minan nar, 3 beses. Sabihin, impyerno para sa sakong na iyan. Kasi hindi natamaan ng tubig. Alam natin yung ano ng apoy, yung panguntra sa apoy, di tubig. Diba? So kaya otherwise kapag hindi mo nasagawa yan, ay madadampian ng apoy ng impyerno yan sa araw ng paghuhukom. Diba? So ang Propeta lang, siya ay mahigpit sa ganung bagay dahil walang duda ay nakasalala yung pagtanggap ng kanilang tinatawag na ibada at hindi. Okay. Now, pagdating sa pagtutuwid, kasi ganun kasi tinulong sa salam, kasi mga sahaba na yun eh. Nanunuot na yung iman sa kanila. Now, titingnan natin yung taong gumagawa nun. Bagong yakap ba sa Islam? O dati ng Muslim? Antik na sa Islam, no? Kumbaga ay nanunuot na yung sa Islam. Di ba? So kasi bawat day magkaiba ng approach. Di ba? Kasi kahit halimbawa, yung nanunuot ng Islam, kahit pagalitan mo siya ganito, it's okay. Kasi bagos lalo pat maaaring tanggapin niya yun. Kasi bakit? Kasi pinapayuhan siya. Di ba? Katulad ng Prophet Sallam, sinisigawan nila, ay, kalmi na. Di ba? Pero kapag bagong yakap sa Islam, o medyo hindi pa masyadong hinug yung kanyang iman, you have to approach nicely. Bro, mayroon sana sa akong ituro sa iyo, which is pinakamainam, at yun ito ay, kumbaga ay parang hindi masaya, itong mga bagay. Di ba? Yung Ustaz, yung medyo sensitive na baka pagkaano pala yung i-correct mo siya, pero hindi naman. Actually, depende yan sa paano talaga i-approach, paano ka magsalita. Diba? Kasi minsan may mga iba na maganda yung layunin nila, pero yung approach nila, napakaangas. Alam mo yun? Tapos, alam mo yun, para siyang iniinsulto kay something that dinuduro on something. Hindi talaga pwede yun. Diba? Sabi ng Quran, وَيَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. O Propeta, o Muhammad, kung ikaw ay naging matigas lang ang kalooban at puso mo sa mga tao, lahat sila maglalayuan sa iyo. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pagkakataon pwedeng i-apply yung pagiging, alam mo yun, pagiging mabrosko, pagiging, kumbaga, kailangan sensitive din. Kaya titingnan yung kausap, titingnan yung kung sino yung pinapayuhan. So, kailangan talaga, bil hikmah, with wisdom. Okay, atong wisdom, either sa action o either sa pananalita. But of course, with knowledge. Kasi may mga nagtutuwid na walang alam. Na, di ba, akala nila mali yun, pero yun pala tama. So, kailangan meron kang prior knowledge sa bagay na yun. Lalo pa sa Sharia, meron kang layo, may kaugnayan sa usap, may kaugnayan sa Sharia, tapos wala kang alam sa Sharia, wala kang dalil, problema yun. Ha? Sinuturo po, Ustaz. Okay? So, hopefully, meron kayong natutunan, insyaAllah. Alhamdulillah. Parang dami kong tanong. Parang meron pa ata ako eh. Joke lang. So, hopefully, mga kapatid, naway maraming salamat sa inyong